Ang nakaraan, muling dinalaw ni Frank itong si Jenny sa kanilang bahay. Gusto nitong makausap ang dating nobya na sana ay muli pa silang magkabalikan, pero mukhang huli na talaga ang lahat para sa lang ni Frank. Samantalang kinabukasan naman ay laking gulat naman nitong si Jenny dahil napirmahan na pala ni Frank Lewis ang approval project bilang kasosyo sa International Wine Business Association. Sobrang saya naman itong si Mr. George dahil sa wakas ay ito na ang kanyang hinihintay. Sir George, nakita niyo ba si Mr. Frank? Jenny, kakalis lang niya kanina. At hindi ko alam, pero yung mukha niya nako, hindi ko masabi, talagang parang hindi masaya eh. Ganun ba? Mr. George, pwede ko ba siyang sundan? Gusto ko lang siyang makausap. Sige Jenny, kumahabol mo pa siya. Paglabas na Jenny sa naturang kumpanya, ay nakita pa nitong pag-alis ni Frank sakay ng kanyang sasakyan. Kaya naman ay mabilis niya itong sinundan para makausap. Hello? Grandpa, bakit ka napatawag? Frank, iho, balita ko, nandito ka daw sa bansa. Bakit hindi ka dumalaw sa akin? Huwag mo sabihin na hanggang ngayon ay nagtatampo ka pa sa akin ha? Nako, Grandpa, ako magtatampo sa inyo? Di ngayon pa lang ako pupunta dyan sa inyo bago ako bumalik sa ibang bansa. Iho, kumusta man ang sadya mo dito? Nakumbinsi mo na ba si Jenny Flores? Wala na pag-asa lo. Talagang sumuko na siya sa pagmahalan namin dalawa eh. Pasensya na iho. Kung ikaw yung naisip kong magtrabaho sa kumpanya sa ibang bansa. Lo, kung hindi naman ako. Lo, hindi naman ako nagsisi na ako yung pinadala mo sa ibang bansa. Kung hindi rin yung plano mo, hindi rin magiging malawak ang ating kumpanya sa loob at labas ng bansa. Habang patuloy na nag-uusap ang maglolo, ay hindi naman napansin ni Frank na may mabilis na sasakyan mula sa kanyang likuran at pilit na umiwas, ngunit masyado itong mabilis kaya naman ay bumangga ito sa likuran ng sasakyan ng binata. Ito ang ngayon ang naging dahilan para mawalan ng balanse ang pinagmaneho ni Frank at tuluyan siyang bumangga sa isang malaking poste. Laking gulat naman itong si Jenny sa pangyayaring iyon habang nakasunod na may distansya sa sasakyan ni Frank. Mabuti na lang at hindi siya napasama sa nahagip ng isang malaking sasakyan mula sa likod. Kaya naman agad na tumawag ng ambulansya itong si Jenny para madala sa ospital itong si Frank. Samantalang hindi naman mapalagay itong si Michael kung ano nangyari sa kanyang apo. Habang nagmaneho ito ay bila na lamang kasing may lumalagapak sa kanyang linya. Isang saglit pa ay dumating na nga ang rescuer at agad dinala si Frank sa ospital, pero nawalan ito ng malay dahil sa malakas na impact ng sasakyan. Kinuha naman ni Jenny ang phone sa loob ng sasakyan ni Frank. Napansin niyang kausap pala nito ang kanyang lolo sa kabilang linya. Kaya naman tinawagan niya rin ito. Hello? Ano nangyari sa'yo, iho? Bakit parang may narinig akong isang malakas na lagapak dyan teka lang, sino to? Nasaan si Frank? Ano nangyari sa kanya? Sir, nabunggo po ng isang sasakyan ang pinagmaneho ng apo nyo. Kasalukuyan na po itong dinala sa Alvarez Hospital. Sumunod na lang po kayo doon. Nako, iha, kung sino ka man, maraming salamat sa pagtawag mo sa akin. Sige, pupunta ako doon. Pagdating ni Don Michael sa ospital ay nakita niyang naroon din pala itong si Jenny habang hinihintay ang ulat ng doktor sa kalagayan ng pasyente. Jenny, mabuti naman at nandito ka. Paano mo nalaman na nandito si Frank sa ospital? Don Michael, ako po yung tumawag sa inyo kanina. Sinundan ko kasi si Frank, pero hindi niya nagawang iwasan ng malaking sasakyan. Sana okay lang si Frank. Jenny, alam mo, matapang ang apo ko. Tiniis niya ang lahat sa 5 taon sa ibang bansa. Ang sabi niya kanina habang nag-usap kami ay galing siya sa bahay niyo, hindi ba? Oo, Don Michael. Kaya nga gusto ko siyang makausap ng maayos. Pero ito pa ang kanyang sinapit. Maya-maya pa ay lumabas na ang doktor. Kayo ba ang relatives ng pasyente? Oo, Dok. Ako ang kanyang lolo. Kumusta na siya? Sa ngayon, mabuti na kanyang pakiramdam. Mabuti na lang at hindi masyadong napuruhan ng kanyang katawan. Bukas pwede na siyang ilabas sa ospital. Dok, pwede na ba naman siyang makausap?
Pwede na pero kailangan pa rin niya magpahinga, okay? Iho, kumusta ka na? Pinag-alala mo naman ako eh. Hindi pa nga tayo nagkikita tapos ngayon ganito pang inabot mo? Okay lang ako, Lo. Mabutin lang at hindi ako napuruhan sa pangyaring ito. Hindi ko naman kasi namalayan na may parating na sasakyan pala sa likuran ko eh. Siya nga pala, Iho. Meron palang gustong makipag-usap sa'yo. Sino, Lo? Wala naman akong ibang kakilala dito eh. Alam naman natin, di ba, na ikaw lang kasama ko dito? Anong wala? Alam mo bang kung hindi dahil sa kanya ay hindi ka agad madala sa ospital? Sino ba, Lo? Hindi, siyempre, si Jenny. Jenny, totoo bang sinabi ni Lolo na ikaw yung tumawag ng ambulansya? Oo, Frank. Ang totoo, sinundan talaga kita kasi gusto kitang makausap. Mabuti na lang at hindi ka napuruhan. Paano na lang ako? Anong ibig mong sabihin, Jenny? Oo, Frank. Ang totoo, hindi pa rin nawala yung pagtingin ko sa'yo eh. Mahal pa rin kita kahit na ilang taon na ang nakalipas. Talaga, Jenny. Natutuwa naman ako dahil mahal mo pa rin pala ako. Kaya nga, ikaw, magpagaling ka. Babawi ka pa sa akin sa mga panahon na kailangan ko ng karamay. Pero natatakot ako. Paano kung manggulo sa atin yang si Tanya? Jenny, wala kang dapat nakatakot dahil unang-una pa lamang, walang namagitan sa amin dalawa. Empleyado ko siya sa kumpanya namin. Lo, gusto ko paglabas ng ospital dito, asikasuhin ko na ang mapapeles namin para makasal na kami ni Jenny. Hindi na ako mapaghintay pa. Ikaw ang bahala, Frank. Total naman ay nasa tamang edad ka na, kayong dalawa. Isang linggo nang nakalipas ay inasikaso na nga nilang dalawa ni Jenny ang mga kailangan na papeles. Kinakabahan itong si Jenny. Sana hindi na mauling maulit pa ang pangyayari noong nakaraan. Pero naniniwala naman siya kay Frank na ito na ang talagang panahon para matupad ang kanilang pag-isang dibdib na dalawa. Samantalang humingi naman ng kapatawaran itong si Cathy sa kanyang nagawa na kasalanan. Mabuti nilang at tinanggap pa ni Mr. George ang kanyang apology. Nabalitaan naman ni Tanya na matutuloy pa rin ang kasalang Jenny at Frank. Wala na siyang nagawa pa kundi sumuko na lamang sa kanyang pagmamahal para sa lalaki. Kaya naman matapos ng pagsasaayos ng mga papeles ay dumating na rin sa wakas ang araw ng kanilang kasal. Napaluha na lamang ng lubos itong si Jenny dahil nakita na talaga ang lalaking nasa kanyang harapan ngayon na hinihintay ay talagang dumating pa sa huling pagkakataon. Inakala niyang ang kasal na naudlot noon ay hindi na talaga matutuloy pa. Mabuti na lang ay sumang-ayon pa sa kanilang pagmamahalan ang pagkakataon. Minsan sa buhay natin, may mga bagay talaga na hindi mo inasahang mawala. Pero kung matatag ka sa sarili mo, hindi mo na lang mapapansin na meron din palang babalik para samahan ka habang buhay. Hanggang dito na lamang muna, kaibigan. Maraming salamat po sa muling walang sawang pagsuporta ninyo sa ating munting channel. Hanggang dito na lang muna. Maraming salamat at paalam.